Plunder o pandarambong? Naharap sa asuntong yan si Vice President Sara Duterte. Ugat ng reklamo ang umano'y pagwalda sa mahigit 600 milyong pisong confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. May report si Salima Refran. Nako. Mula nang gisahin ng Kamara, umiwas sa pagsagot si Vice President Sara Duterte kung paano ginastos ang 612.5 million pesos na kabuuang confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Nako! She may not like how I answer. She may not like. Tignan nyo itsura ni Sara, oh. Halatang magnanakaw, ano? Ayan, oh. Tignan nyo, ho, yung mga, lakihan ho natin para makita nyo, eh. Ayan, oh. Kikita nyo ba yan, mga kababayan ko? Tignan nyo yung itsura, mga kababayan. Ganyan po ang itsura ng mga mandarambong at magnanakaw. Opo. Tignan nyo naman yung itsura, oh. Kahit na 100 beses nyo pagsasampalin, magnanakaw at magnanakaw pa rin. Oo, ito na. She may not like how I answer. She may not like the content of my answer. Di ba? But I am answering. Oy, kita nyo? Yan, katulad ni Mactandame. Oy, thank you Mactandame. Kung hindi dahil sa inyo, sa totoo lang, magdadrama lang ako kaperaso. Hindi ko magagawang lahat na mapasaya yung mga vlogger nyo. Ewan ko lang Mactandame ba? Doon sa ating kaibigan si JC, ano? Naligaw yung kumpare ko na yun, eh. Oo, yung kaibigan natin si JC de la Cruz, ano? Biruin nyo, nando doon na eh. Bigla pang nawala eh. Nakapagpa-picture daw kasi kay Digong eh. Kaya nag-DDS siya. Ayun. Eto na. Forgo the opportunity to defend the OVP budget proposal of fiscal year 2025 a question and answer, and I will leave it to the House of Representatives to decide on the proposal. Pati na sa mga questionableng acknowledgement receipt Nako! ng mga tumanggap ng confidential funds Ay, gamit nako! ang mga gawa-gawa umanong pangalan. Tulad Nako, ng yan na nga ba? Naalala nyo ba yon? Yung gawa-gawang mga pangalan. Mary Grace Piatos. At kung ano-ano pa. Nako, Mamita. Oy, Mamita, next ka na, ha? Huwag ka na magtatampo, ha? Huwag ka na magtatampo. Akong bahala sa'yo, panghawakan mo. Oy, sa mga hindi pa ho nakasubscribe kay Mamita, mamaya yan, no, babanatan niya na si Sara. Sigurado ko dyan. Oo. Naku, yari na naman yan kay Mamita. Ito na nga ho, mga kababayan ko, yung ginagawa ho ni Sara na estilo ng pagnanakaw niya ay bistadong-bistado na talaga. Sapagkat nga ho, mga kababayan ko, ano po, ang ginagawa ho ni Sara Duterte ay talaga namang napakasimpleng pagnanakaw eh. Yung bang kampante, alam nyo yung pag nangungupit kayo sa tindahan ng nanay nyo, ganun lang kasimple. Ano ang ibig kong sabihin? Para bang kampanting-kampante na magnakaw, para bang wala nang pag-iingat, para bang, hindi, kunin nyo yan. Akong bahala dyan. Sa madaling salita, sabi nga ni JC, garapalan na. Ganun ho, magnakaw ng pera si Sara. Sobra-sobra. Oo, no? Hindi ba, mga kababayan, hindi ba niya masundan yung ginagawa ni Manong Bongbong na ang ginagawa magserbisyo sa taong bayan? Hindi ho baliktad sila. Kung si Manong Bongbong natin nagseserbisyo sa taong bayan, si Sara Duterte naman, mga kababayan ko, kabaliktaran. Ang ginagawa, nilalamangan ang taong bayan, ninanakawan ang taong bayan. Kita nyo yan? Matindi ho. Ibang klase. Ano? Ganon katindi yan. Sige tuloy. Ngayon ho, mga kababayan Eto etong natatalakay natin ang pinag-uusapan pa lang natin yan pa lang po
yung pong mga nakaraang mga ginawa niyang pagnanakaw. Hindi pa ho ito bagong-bago na sinampahan po siya ng kasyong pandarambong. Oo, di ba? Oo. Ha? O, tuloy. At saka yung ano pa pala? Yung dito kay Manong Ramil, Yung issue niya ho, kay Manong Ramil, Na ngayon ginagawa na ho ng mga kung ano-anong mga propaganda. Mamaya, tatalakayin natin niya si Manong Ramil, Ibang klase ito. Oo. Itong kampot kulto ni Duterte. Oo. Sobra, ganun talaga. Doon sila nakakakuha ng mga market nilang kapares nilang tatanga-tanga Ito na. Mary Grace Piatos. Nako, yan I na. cannot Ah. explain. Kita nyo? Hanggang ngayon, hindi pa rin niya napapaliwanag yung kung sino yung Mary Grace Piatos, kung sino yung mga kung ano-anong mga pangalan, mga kababayan ko, na pati yung walang kinalaman na grocery, dinamay niya, yung mga pamilya ng chicherya, at kung ano-ano pa mga kababayan, ang dami. At yung mga binaboy talaga mga kababayan ko, biruin ninyo, pati ho yung mga kongresista, abay ipinangalan, di ba? Pinag-rumble-rumble. Di ba? Pati si Jokno, yung malaki ipin, di ba? Dinamay niya. Oh, Asim family. Ay. Di ba? Call me. Grabe ito si Sara, mga kababayan ko. Yan, tama yung termino nyo, nagarapalan na kung magnakaw si Sara. Oh, piling may-ari po ng Pilipinas. Oh. Yawa ka talaga. Oy, yawa talaga. Diba? Oh. Confidential funds because it explain. Oh. Tulad ng Mary Grace Piatos. I cannot explain Mm. confidential funds because it will Kita nyo? Hindi niya talaga maipapaliwanag, mga kababayan ko. Paano niya maipapaliwanag nga po? Isipin nyo maigi. Ninakaw niya Magnanakaw Sino ho ang magnanakaw na nag-explika at sasabihin niya na ninakaw niya talaga? Meron ba? Meron ba? Wala naman Walang ganon. detail explaining intelligence operations. Kita nyo? Pero nitong Oktubre, may sinagot ang bise tungkol sa pinanggamitan ng confidential funds ng Oo. DepEd. Kita nyo? Ayaw niya daw explain tapos nakakuha ng pagkakataon. Eto na ho, gagamitin niya yung issue ni Saldico. My God. Oo, my God talaga itong mga Duterte. Ito namang mga membro ng kulto ni Duterte. Abay, sige pa rin ng praise Kulang na lang mga kababayan ko. Kumanta sila at pumuri ng Sing alalula, sing alalula. Diba? May Sara Duterte isalaula. Diba? Diba? Alam niyo yung kanta na yun? Sing alalula, sing alalula. May Sara Duterte isalaula. Diba? Kulang na lang magganon-ganon Kung merong alive, alive, alive forevermore. Tropa neto. Oo. Tropa neto sa laula na to. Di ba? Boss Mike, kung ano-ano na iisip mo Oo. Catherine Galpo, yung Alleluia kay Bro yun. Oo, para kay Bro. Para sa demonyo. Siyempre, sing sa laula. Everybody sing! Sing sa laula. Sing sa laula. May Sara Duterte ay sa laula. Ganon. Lang niya. Sabi ni Marian Tomas, nagagalit na ho sa inyo Ayan, Oo, wala pa raw ho sa 1/4.
Minsan pagka ganyan, walang ganang mag-live. Eh. Di ba? Di ba, Jewel? Oo, buti na lang kapag ka nagbibigay si Leonora Brown, Jewel, Mactandane, yan, medyo ginaganahan tayo, yan na lang. Oh. Yan na lang yung gawin nating inspirasyon. Yung mga like nila, Boss Mike, hindi, baka mga DDS yan eh. Yung mga nanonood sa'yo, mga DDS, oo. Kaya thank you kay Leonora Brown, nagpapasigla sa atin, Jewel at saka si Mactandane. Yan, eto na. Ano yung naisip ni Sara Duterte? Oo, meron naisip eh. Tingnan nyo, explain confidential funds because it will entail explaining intelligence operations. Pero nitong Oktubre, may sinagot ang bise tungkol sa pinanggamitan ng confidential funds ng DepEd. Kita nyo, biglang sumagot. Nakasilip po ng pagkakataon eh. Isa sa mga pinagamitan ng confidential funds ay yung corruption sa loob ng Department of Education. Hindi lang Kita nyo! Kabayo! Patay ka na! Kabayo! Ang kapal ng mukha talaga nito. Yan palang mga kababayan ko, halatang halata nyo ng siraulo. Kung alam niya pala at ginamit niya pala yung kanyang confidential fund, isipin nyo maigi mga tatanga-tanga. Kayong mga kulto ni Duterte, makinig kayo. Alam niya pala at meron palang isasagot na meron palang paggagamitan, pinaggamitan daw sa DepEd, yung kanyang confidential fund. Bakit noon hindi niya masagot? Noong lumabas po si Saldico, at talaga naman si Saldico wala na, pinabayaan na ng kanyang amo na si Martin Romualdez. Wala na, mga kababayan ko. Hindi na ito na, nagsalita na nung nakakita ng pagkakataon. Doon kay Saldico na sangkot si Saldico doon sa mga project sa nakaraang administrasyon ng tatay niya. Dito nyo makikita mga kababayan na oportunista, manggagamit, magnanakaw, at walang ya at baliw. Eto. Bakit to, kanyo? Kasi nga mga kababayan ko, kitang-kita na natin kung paano magsinungaling. Unang-una pa lang lagi niyo sinasabi, I cannot explain. Tapos ngayon biglang nag-explain. Saan daw ginamit ang kanyang confidential fund? Ginamit daw sa DepEd dahil nga daw nalaman nila na si Saldico ang punot dulo. Mga kababayan ko, kailangan pa ba natin gamitan ng napakaraming confidential fund? Kukunin mo yung mga dokumento, Sara. Alam mo, sa totoo lang, mas matalino ako sa'yo. Yun nga lang kung pag nanakaw, mas matalino ka. Mas matalino ako kay Sara, pero sa pagnanakaw, mas matalino siya. Kasi mga kababayan ko, yung kanyang mga sinasabi, buhol-buhol na. Iba-iba yung kanyang kinikwento, sinasabi para ipalamon sa membro ng kulto nila. Tama? Kaya tingnan nyo yung mga utak ng mga DDS, nagpalabas sila, mga kababayan, para sirain si Kuyang Ramil Madriaga, na eto daw nagsalita na classmate daw sila sa pag-aabugas siya. Akala nila kasi porke nakakulong, hindi basta-basta makakapagsalita. Kaya kahit ambusin nila, gawan nila ng mga issue, yung si Manong Ramil na nakakulong, okay lang kasi hindi makakasagot. Nakapaghatid ng kasagutan. Never pala niya sinabi na sila daw ay magkaklase. Mga kababayan ko, sabi ko nga sa inyo, matanda tayo ng malayo rito kay Sara,
Pero pag pinagtabi nyo ko, sa kakasinungaling niya, abay mukha pa siyang 70. Tama ba? Alam nyo, ang pagsisinungaling, nakakaano yun eh. Nakakatanda yan eh. Di ba? Sabi nga ni Kuya Arnel dapat lang, sa totoo lang tayo. Oo. Sabi rito, oo, Mike, bakit ba masyadong dinidikit mo sa Martin kay Saldi kaya sinasakyan ng DDS laban kay PBBM? Kaya nga talagang ang pinaka, highlight natin tong sinasabi ni Bossing nasaan na ba yon? Ito, yan sasagutin natin. Si Amelita Iwasi. Kaya nga, boss, ang pinaka, nakakapagbigay ng problema at bagahe ni Pangulo at nakakasira kay Pangulo, si Martin Romualdez. Kaya ang kailangan ni Manong Bongbong talaga, mapanagot yan. Dahil tandem yan si Saldi ko tsaka si Martin Itanong ang dami ko sinasabi Huwag nyo na akong itanong, wag na ayaw nyo naman akong paniwalaan pag nagsasalita ako, di ba? Tama, di ba? O sa mga Martinico, Maka Martin at ko, hindi nyo naman ako paniniwalaan sa mga sinasabi ko. Kaya nga yung pinaka-paborito nyo ng vlogger ang tanungin nyo. Tama, mali. Isipin nyo maigit itong sinasabi ko, Huwag kayong magbububuhan, magtatatangahan. Kasi para na kayong mga DDS niyan. Para na kayong mga DDS. Isipin nyo, ulitin ko lang. Dahil ayaw nyo naman paniwalaan yung sinasabi ko, yung paborito nyo ng vlogger ang tanungin nyo. Sabihin nyo sa kanila, mali ba ninyo yung sinasabi ni Mike Cervera? Sila tanungin nyo. Kasi ang dami ko nang pinaliwanag dito. Tama, mali? Tama ba, mali? Tama? Kahit na ubusin ko yung boses ko rito, hindi naman kayo maniniwala sa akin Di ba, Alicia Duran? Kaya nga, wag na ako ang tanungin nyo. Tanungin nyo na yung pinaka-paborito nyong vlogger at sabihin nyo, mali po ba? Sinungaling po ba si Mike Cervera? Ganon. Tama, mali? Sige nga, Tama, mali? Tama, mali? Ayaw nyo akong paniwalaan bakit pa ako mag-i-explain sa inyo? Sige, ayan, tinanong nyo ba? Tama, ayaw sumagot. Ayaw nila sumagot. Di ba? Ayaw nila sumagot. Di ba? Di tanungin nyo sila. Ganun lang kasimple. Mali ba yung akin? Di sabihin nilang mali, di ba? Sabihin nilang hindi konektado si Martin tsaka si Saldi ko. Sabihin nilang hindi sila mag-amo. Ganon. Tapos doon natin patutunayan na mag-amo. Ganon Kasi kahit magsalita ako na magsalita rito, wala Hindi nyo paniniwalaan kayong mga Martinico. Di ba? Martinico nga kayo Maka Martin at ko. Eto pa. Meron pa akong sasabihin sa inyo. Yung Ay! Martin, iniwan ka na ba ni Eto Martin, iniwan ka na ba nung isang nakasama namin na tagagawa mo ng mga propaganda mo? Kita mo? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Marami akong alam. Diyos ko. Iniwan ka na ba? Totoo ba? Hindi ka na ba maipagtanggol ni Siguro nahihirapan na rin. Sabi siguro, boss, talagang hirap na akong gawan ng paraan para mapabango pa yung pangalan mo
yung isang propagandista niya. Actually, ito yon. Ito yon, oo. Propagandista nilang dalawa ni Saldi ko yan. Oh! Silang dalawa may ano niyan, no? May bata niya. Oh. Ha? Di ba? Silang dalawa may bata niyan. Oh. Itanong nyo. Oh. Itanong nyo sa mataba. Oh. Doon. Ha? Pag tinanong nyo yun, sige. Ayan, sagutin mo kanya. Yan, totoo ba yung ano? Totoo ba yung ano, yung sinasabi ni Mike Cervera na, oh, ito na, wait lang, tumatawag na. Boss, Mr. President, opo, good morning. Apo. Sige. Mga, so mga ano tayo, mga alas 2. Sige, Mr. President. Apo. ay, sorry pala, hindi po pala kayo si ano, boss na lang. Naka-live ako eh. Okay, bye-bye. Balitaan kita mamaya, ha? Boss. Okay, bye-bye. Hay. Nasaan na ba tayo natapos, Laila Collins? Saan na tayo natapos? Sige nga, ha? Nawala tuloy ako. Si Mr. President tumawag, eh. Ay, wala, eh. Dali nga. Dali, boss. Dali. Sik. Yan na. Nasaan na tayo? Ayan na. Oo. Yun. Naalala ko na. Buti na lang nandito si Elena Capistrano. Okay, Martin. Oh. Habang wala si Jayjay tsaka si Jojo Chavez. Sabi ko nga sa inyo, mga kababayan ko, marami na ho tayong mga pinagtalunan, marami na tayong hindi pinagkasunduan. Ano po? Marami na hong mga nang away sa akin. Oo, no? Sa mga bagay-bagay na mga ini-expose natin dito. Ano po? Marami na ho eh. So ngayon, mga kababayan ko, ang tanong ko, ganun na lang ba tayo lagi? Hindi pa rin ba ako kapanipaniwala, mga kababayan? Sa kabila ng marami na po tayong napatunayan na mga mga sinasabi natin dito, mga kababayan ko, sabi ko sa inyo, unang-una, sana inaaway na ako ni Pangulo eh. Diba? Yung mga nang-aaway nga sa atin na sinasabi nilang ban tayo sa Malacanang eh. Ba't sila yung wala sa Malacanang? Diba? Isipin nyo maigi. Di sana, diba, hindi tayo nakakadao pampalad ni Pangulo dun sa Malacanang ngayon. Kung yung aking ginagawa pala'y mali. Ngayon, ang tanong ko, kasi marami dyan yung panggap na loyalista daw eh. Ha? Pakinggan nyo maigi ito sasabihin ko. Sino ang pipiliin ninyo? Ang Pangulo o si Martin Romualdez? Aber? Yan lang, tanungin ko kayo. Sino ang pipiliin ninyo? Ang Pangulo o si Martin? Yan. Iiwan ko sa inyong katanungan yan. Ano po? Sige nga. Baka loyalista sila ni Martin. Di ba? Sabihin mo na kasi Boss Mike, para maniwala. Hindi nga naniniwala yan. Paulit-ulit ko lang sinabi. Di ba? Hindi naniniwala yung Judy. Oo, kahit sabihin mo sa mga Martinico. Oo, makikita nyo mga litanya ng mga post ng mga Martinico. Sige. Simple. Baka sabihin na,
pinaniniwalaan mo si, si Toby Chanko. Hindi ho sa lahat ng pagkakataon pinaniniwalaan ko yung sinasabi ni Toby. Hindi ho. Bago pa magsalita si Toby, nagsasabi na ako sa inyo. Tama mali. Bago pa magsalita si Toby, nagsasabi na ako sa inyo. Baka si Toby naniniwala sa akin. Tama mali. Pachuchay? Solidad ko nanan. Bago pa magsalita si Toby, nagsasalita na ako Tapos sabi ng mga Martinico, naniniwala ka kay Toby. Engot! Tanungin nyo si Toby, baka siya yung naniniwala sa akin kasi ako yung naunang nagsalita. Diba? Lang ba? Ngayon. Sige, eto, pagbigyan natin. Nagsalita si Toby. Hindi na nga ako Hindi na ako. Sipin nyo maigi kasi. Hindi na ako. Hindi na ako. Si Toby, nagsalita. Ni-name drop ang pangalan ni Pangulo. Sige nga ho. Ni-name drop ang pangalan ni Pangulo, ni si Saldico, at ni Martin Romualdez. Na ano? Na? Ilang bahay ang gusto nyo? Ilang Ferrari ang gusto nyo? Ilang eroplano ang gusto nyo? Ilang helicopter ang gusto nyo? Ilang kwarta ang gusto nyo? Kita mo. Ito pa, isang Martinico. Itsura pa lang, DDS ka ba? O Martinico ka? So kapag nagsalita ka pala ng totoo, yabang ka na. Edi Ednag, pumunta ka sa mga pinapanood mo, pare-pares kayong mga tanga. Kung ang pagsasabi ng totoo ay kayabangan at ang pagsasabi ng kasinungalingan ay yun ang humble, huwag ka rito, tatanga-tanga ka pala Diba? Ganyan kahihina mga ulo. Yan lang ang tira nyo, mayabang. Mayabang? Siguro naman meron naman kaming ipagyayabang ni Laila Collins, Kung kayabangan lang, Kung kayabangan lang. Meron naman kami sigurong ipagyayabang. Sasakyan nga meron akong Kia Pride na pinagyayabang Kotse ko, Kia Pride 1991. Meron kayo nun? Wala. Diba? Kaya sinasabi ko sa inyo mga kababayan, matuto kayo na manimbang. Matuto kayong mag-isip. Hindi yung, Diyos ko, mga DDS ba to? Halata Halatang mga DDS mga comment, pangtanga lang Pangtanga mga kababayan ko. Ito na. Pasok. Tingnan nyo. Sorry naman, Mamsi. Tingnan nyo naman. Mayabang daw ako. Bakit naman namin napagsabay si Yusek Claire at saka si Trillanes interviewin? Ang tanong, di ba? Pagyabang na natin. Kung sabi nila mayabang tayo. Pagyabang natin. Sa palagay nyo, may makakagawa nun? Sige nga, walang ibang makakagawa nun. Pagsabayin mo yung dalawa, sino? Si Trillanes at saka si Yusek Claire? Meli Hisakawa, may makakagawa nun? Hindi nila magagawa yan. Kaya may karapatan tayong magyabang. Diba? Mayabang na kung mayabang, at least tayo nagsasabi ng totoo. Hindi yung nagyayabang ka na nga, kasinungalingan pa yung sinasabi mo. Tama? Nawala na tayo sa topic. Sige na, Sarah! Sa laptop Kanina, dala ng mga civil society leaders sa ombudsman ang sandamakmak na mga dokumento Nako po. para sa paghabla ng plunder, graft,
malversation at bribery kay Vice President Sara Duterte. Nako! Chief of Staff niyang si Attorney Zulaika Lopez, tagapagsalitang si Attorney Michael Pua, Ayan, lahat yan, mga kababayan, ubus! Ano? Ubus, 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 ubus! Di ba? Ito na. Ito na. Sabi dito. Ano sabi rito? Pansinin natin si Ednag. Hoy! Hindi ako nanonood sa mga Duterte vlogger! Una pa ako sa Marcos Loyals, kami ng tatay ko! Nauna daw. Tingnan mo, tanga mo talaga. Ednag, loyalista ka. So, ang basihan mo, ganito, parang ganito ha. Dahil nauna ka, kailangan ikaw yung may karapatan, ganon. Ha? Entitled ka kasi nauna ka. Alam mo, kayong mga Martinico, makinig kayo ha. Kung pangangatwiran, hindi kayo mananalo sa akin, maniwala kayo. Kung ganyan lang yung kabobohang alam mong katwiran, sasagutin kita ng katotohanan. Sabi niya rito, hindi ako nanonood sa mga Duterte vloggers. Okay naman. Una pa ako sa iyo, Marcos Loyalist kami ng tatay ko. Bodyguard siya ni Ferdinand Marcos Sr. So entitled ka, ganon. So parang ang basihan mo, dahil nauna ka, kailangan ikaw ang paniwalaan, ganun ba? Kung hindi ka ba naman tatanga-tangang 10 beses, ano? Ha? Isumbong mo pa ako sa tatay mo. Sasabihin ko, tatanga-tanga ka. Kapag kinampihan ka ng tatay mo, sasabihin ko, tatanga-tanga rin siya. Parang sinasabi mo na dahil una kayong pinanganak, kailangan paniwalaan kayo at magsunod-sunuran yung mga nakakabata sa inyo. Ganun ba? Kung di ka ba naman tanga sa katwiran mo, hindi porke kayo ang naunang pinanganak, hindi porke kayo nauna, kayo na ang may malawak na kaalaman at katalinuhan. Baka nakakalimutan nyo. Ako, bagets, batang-bata. Bakit ang mga empleyado ko matatanda? Paliwanag mo nga. Paliwanag mo. Hindi mo magigets yan kasi bobo ka eh. Ito. Pakinggan mo ha. Nasa mood ako ngayon eh. Nasa mood. Mood ako nga, Mang Benga, bakit kanyo? Nasa Bengador yung isang live eh. Huwag niyong itatapat na nasa Bengador yung live kasi talagang bebengahin ko kayo. Bakit kanyo? Yung ba tama na katwiran na kapag kayo na una, kailangan kayo unang paniwalaan. Tama ba yon? Mali. Kung sino ang mas malawak ang may kaisipan, kung sino ang mas malawak ang mga paliwanag na sinasabi na nauunawaan, yun ang dapat paniwalaan. Ednag, dapat nag-vlog ka para na ipaliwanag mo sa taong bayan kung ano yung nalalaman mo. Kasi kung dito mo sinasabi yan, tanga ka talaga. Hindi basihan kung sino nauna rito. Ang basihan kung ano ang kaalaman meron ka. Kung anong utak meron ka. Yung utak mo, halatang-halata. Di ba? Halatang-halata na wala kang pinagkaiba sa kulto ni Duterte. O baka naman nagpapanggap ka lang na loyalista. Kulto ka talaga ni Duterte. Di ba? Kita mo, sabi nga ni Jing Martin, sino ba yan? Di ba? Hindi ka kilala. Hindi ka kilala, Ednag, oh. Tinatanong kung sino ka, oh. Sino ba yan? Hindi ka nga kilala. Malamang yan, oo. Doon yan sa grupo ng mga naniniwala sa Martinico. Kung hindi man DDS yan, paniwalang-paniwala sa Martinico. Di ba? Buti pa. Ganito na lang kay Lovely Dominguez. Thank you naman. Merry Christmas. Sabi rito ni, Boss Mike, ganda ng episode nyo sa Pingador with Sentry. Di ba? Yan na nga eh. Tayo lang nakagawa nun. Sabi ni Soreta, Lloyda, Edna ho. Kita mo,
Hindi ka kilala. Hindi ka kilala. Di ba? Hindi ka kilala. Di ba? Di ba? O, tingnan mo. O, sabi rito, hindi ko hinangad mag-vlog. Okay na ako magturo dito sa kanan. Bakit mo kami? Bakit mo kami tinatawag na mayabang? Yan ba yung panuntunan mo ng pagturo dyan sa Canada? Na kapag ka nagsasabi ng totoo, mayabang na, ganun ba? Anong klaseng pagtuturo meron ka? O di tatanga-tanga ka nga talaga. Ngayon, teacher ka. Baka gusto mong matuto sa akin. Kasi bilang teacher ka, mas maragaling pa ako sa iyo eh. Hindi ka marunong mga twiran ng tama eh. Biruin mo, gagawin mo basihan yung nauna ka. At masasabi na dapat ikaw entitled, dapat ikaw yung paniwalaan. Mali ka ron. Di ba? Mali ka ron. Aminin mo muna. Aminin mo muna na mali ka dyan. Huwag niyong gagawin basihan kung sino unang pinanganak. Maraming mga bata mas maliwanag ang isip kaysa mas nakakatanda. Isipin yan. Di ba? Tignan niyo si Sandro. Bata pa lang, pero mas maliwanag isip niya sa atin. Isipin mo maigi yun. Mas magaling, mas malawak ang kaisipan nun. Bakit? Bata yun. Anong alam nun? Nung panahon ni Apo, sige nga. Itatama mo ba siya? Itatama mo ba si Sandro? Bata yun bakit mas malawak ang isip niya kaysa sa atin? Huwag niyong gagawin basihan yung nauna kayo. Tatawagin ko talaga kayong mga tanga, mangmang. Tuloy. At huwag niyong gagamitin yung kung ano yung mga estado niyo sa buhay dito. Pagdating sa social media, walang kahit na anumang estado ng buhay mo, pare-parehas tayo. Tama, mali? Tama? Pare-parehas tayo dito sa social media. Ang gawin nyo, i-comment ninyo, i-post ninyo yung mga opinion at pananaw. Pero kung ang mga banat nyo, yabang mo, ano yung pananaw ba yon? Hindi pananaw yon, katangahan. Diba? Yan na nga bengador tayo Ito na. Dating Vice Presidential Security and Protection Group at ilang mga taga-OVP at DepEd. Bukod kay VP Sara, 15 iba pa ang inireklamo. Ang dami, no? Grabe, no? Tambak-tambak ho yung reklamo, yung mga ebidensya, yung mga papeles, dokumento na magpapatotoo, na magnanakaw talaga si Sara Duterte. Our beloved Boss Mike